Hi Aries, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong bagong buwan ng Mayo, will be straightforward. Aries, anong kailangan nyong marinig? Marinig this month. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Aries, May 2025. Message. Guidance para sa mga taong ito. Aries, anong kailangan nyong marinig? Ayan, may gustong bumagsak. Sa taong ito, na maaaring makapakinig ngayon. Aries, kusang umaangat, yun yung mga gusto natin. Yung mga kusang nagpapakita, tumatalon, may dahilan. Ayan. Aries, guidance para sa inyo. May 2025. Aries. Okay, so pa isa-isa. The Judgment card, the Justice card, 5 of Wands reverse, the 8 of Swords, the Queen of Cups, the Knight of Wands, and the King of Pentacles reverse. Okay, so Aries, pinapaalalahanan ka dito ng iyong baraha, May 2025, na maipapanalo mo. Claim na natin to. Matatanggap nyo ang hostisya. If ever meron talaga kayong laban ngayon, well, lahat naman tayo, merong kanya-kanyang laban sa buhay. The 5 of Wands reverse, isang indikasyon kasi kapag ito ay naka-upright, definitely, andyan pa present pa yung conflict, yung tension, pero tayo po ay general reading, okay? Of course, just only take what resonate. Kung ngayon pa lang mag-a-appear ito, ngayong buwan nyo pa lang mararamdaman, i-claim natin, okay? Everything's temporary. Malalagpasan, makakayanan, maipapanalo nyo pa nga. Pero kung this is something, sabi ko nga, lalo pa kung naramdaman nyo na nitong mga nakalipas na linggo or buwan, this time, justice card, balance, judgments, nasa inyo ang alas, Aries. If ever, hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero kung meron talaga kayong laban sa korte, ayan, or sa taas, sa kinauukulan, ano daw, kung meron talaga kayong pinaglalaban dyan, claim natin na merong improvements, or even development, or even winnings. Yes po. Ay, dito kayo, manlalaban. Iwasan nyo lang, marahil ito yung pinaka-advice sa 8 of Swords, syempre pa, na maging nega. Okay, kasi baka yan yung ma-manifest natin o yun yung matanggap natin na resulta na ayaw natin. So, tapangan ang iyong kalooban at maniwala sa iyong kakayanan, sa proseso, yung tiwala dyan, at syempre pa sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, the Judgment card. Iaangat ito lahat sa Kanya. Okay? May kaliwanagan, naangat ang katotohanan. Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili, Aries, na andito ka lang naman sa tama. I mean, wala kang inaagrabyado ng ibang tao. Andito ka sa pagkawasto. Then definitely, claim natin na nasa inyo ang alas. Okay, other messages. Kung hindi yun mag-apply, the Queen of Cups ay narito. Ang balance ng mga sitwasyon. Actually, astrologically, Mars will enter your 5th house of love life. Love life. Mars is the planet of energy. This is your planet ruler. Yes po, nasa yung 5th house ngayong buwan. Ngayon pa lang actually, by the time na napapanood nyo to. So, nag-iinit ang inyong mga buhay relasyon. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay? Or may pag-init ng ulo nitong mga nakaraan. Meron bang hindi pagkakasundo, couples in a relationship? Pero again, ito, kung naramdaman nyo na yun, wala lagpasan, may solusyon, may renewal pa nga, new beginnings, ay naghihintay para sa inyo. If ever, Moonchild, di pa rin ako makarelate. Other messages, napakalawak ng pwedeng iwan ng baraha, umangat dito yung inyong mga pagiging appealing or magnetic yung inyong mga aura kasi nga nagiinit kayo The Queen of Cups, the Knight of Wands. I mean, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili, pero higit kayong nakikita, napupuna, nararamdaman ang inyong mga presensya. Kahit sa mga pagkakataon na parang hindi naman Moonchild, pero yun ang totoo. Okay? Other messages, kung may patungkol po ito sa inyong mga buhay, karera, trabaho, oo. I will be honest, maring meron kayong
Meron ba kayong hinihintay na kaperahan? Yung resulta, syempre pa, yung gusto nyong makita na magandang outcome. Ayan. Maaring nitong mga nakalipas, especially ay naramdaman niyo yung kabagalan, yung walang parang kawalan ng suporta sa universe or sa ilang tao sa inyong paligid. Pero ngayon, lalo pa kung bibigyan nyo ng higit na focus and attention ang usaping ito. I mean, sapat na pagpaplano or paano nyo ba mapapaangat yung tamang responsibility kung paano nyo pinanghawakan ng inyong income, ang inyong money. Then, claim natin, okay, na yung mga bawat galaw, effort, syaga nyo, King of Pentacles, Knight of Wands, medyo reverse kasi. Maaring nagkaroon lang ng ilang kabagalan or glitch at naramdaman nyo na parang walang suporta ang mga sitwasyon. Ito po ay may dahilan. Ngayong buwan, claim natin na magkakaroon ito ng kaalwanan. Mas mararamdaman nyo na, sandali, mas okay ngayon. Okay? Mas ma-experience nyo na merong opportunity para mabigyan ng solusyon yung ilang pangangailangan. Kasi Queen of Cups, ikaw to, yung pagkabalanse mo. Okay? Or maybe yun nga po yung pinaka-advice na maging hindi madali, okay? Wala namang perfect na sitwasyon, relasyon, posisyon, puro syon. Ay, kumakaharap tayo sa ilang imbalances, pero lagi mong tatandaan na nasa iyo ang yung pagkabalanse. Nasa iyo yung susi. Nasa iyo ang iyong kakayanan. Meron kanyan. Paanong pangahawakan ng mga sitwasyon. If you are determined, na mag-focus or sumuong, tumuloy sa kabila ng ilang kabagalan or parang hindi ka okay yan, stay practical and realistic. Huwag kang susuko. Laban lang. Tuloy lang. Okay? Money opportunity, yes. Meron po. Or dyan kayo higit rin na maglalaan ngayong month of May 2025, Aries. Hi Taurus, May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang gabay, guidance messages para sa inyo. We will be straightforward. Tingnan natin kung anong kailangan yung marinig. Ngayong bagong buwan ng Mayo, Taurus, bago ang lahat. Happy birthday! Nandito tayo sa inyong season. Taurus season, kamusta kayo? Saan ba tayo? Ayan. Sa mga nag-celebrate na or magsa-celebrate pa lang, enjoy your birthday season. Taurus, anong kailangan yung marinig? Message? Guidance advice para sa mga taong ito. Taurus, mensaheng gabay po para sa kanila. Ayan, tumatalon-talon. Live na live tayo sa Blue Up. Wow, may pa Blue Up. Nakakalimutan ko kasi bawal siyang i-mention sa TikTok. Nag-upload na rin tayo sa TikTok, pero hindi ko alam kung marami tayong pagkakataon, lagi kong na-mention yan. Pero, bahala na si Batman. Taurus, para sa'yo to. Anong kailangan yung marinig ngayon? Guidance advice? Ito na. Kumpul na sila. Isa-isahin natin. The Knight of Cups ay narito. The Five of Swords. Ten of Pentacles reverse. The Nine of Cups. Eight of Swords. Ayusin natin. The Judgment card, the Two of Swords reverse, and the Star. So, dalawang manifestation card ang nandito, guys. Believe in the impossible. I will be honest sa ilang barahan na narito. For some of you, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Merong ilang alalahanin, isipin, may tension, may conflict, especially when it comes to your money, family, at ganyan din pagdating sa buhay karera. Ito yung ilang laban, okay? Minsan yung laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. Pero kinakaya. Nilalagpasan, nakakaya, okay? Or, the Eight of Swords, the Star, stay positive. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang labo, ang hirap maging magpaka-positibong moonchild sa mga pagkakataong ito na parang wala. Or ang bagal, ang low-key ng mga sitwasyon, parang di ako umaandar, walang progress. Or naguguluhan ka kung anong kailangan higit na unahin or bayaran sa mas practical. Okay. Aking ulitin, this is about your dreams, your hopes, your wishes. Panghawakan mo yan. The Star, iangat mo yan lahat
sa mga tala. Or sa mas practical, syempre pa sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith or religion, lalo pa kung iaangat nyo lahat sa Kanya. Ayan. Etong mga, kumbaga hindi kayo nag-iisa. Yung mga tahimik na laban na ito na minsan sinasarili lang ng ilan. The Judgment Card may purpose, may dahilan kung bakit kailangan yung pagdaanan. Marahil yan po ay parte ng patuloy niyong mission. At huwag niyo sana itong sukuan. Huwag niyo sukuan ang bataan. Charot. Ang laban ng inyong mga sarili. Meron akong support na nakikita. Could be about your partner in life or partner in business, relationship-wise. Reversal ang energy, guys. So pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Maaaring merong nangangailangan or mangailangan at kayo itong nandyan. Or kayo itong merong pangangailangan. May ilang, I will be honest, tension, yung laban. Yung ilang kakulangan, the Ten of Pentacles. At dito, merong tulong, may support. Pero minsan, kailangan nyo lang daw po maging klaro sa inyong intensyon at mapaangat for some of you yung hangarin at ang inyong mga boses. Kasi sabi ko nga, hindi kayo dito nag-iisa. Lalo pa if this is something mahirap ng panghawakan. So definitely, paangatin niyo yung kayo. Okay? I mean, huwag kayong mahiya. Minsan, kailangan lang din mapaangat yan. Mailabas yan. Malaking bagay. Kahit sa simpleng payo or opinion, makatutulong. Okay. Yes, something will end. Merong matatapos, may completion to make room for something new. Okay, medyo emotional yung nakikita ko dito para sa ilan sa inyo kasi nga ito'y parte ng inyong mga pangarap or pinaglalaban nyo. Pero wag nyong sukuan, aking uulitin. Kahit pa parang ang daming ganap or parang nagjo-juggling na kayo dito, ang daming iniisip, sabi ko nga una pa lang, pera, pamilya, trabaho, kalma, isa-isa lang. Take it easy, don't be too hard sa iyong sarili, take everything one day, one step at a time. Very practical and realistic naman kayo, Taurus. So, mapanghahawakan to. Ilalaban natin to. Okay? Itong ilang pangarap nyo. Or talagang aangat ng kusa yung ilang wishful thinking. The Nine of Cups, ito yung gusto nyong satisfaction na matanggap. Physically, mentally, emotionally, syempre gusto natin satisfied tayo. Andun yung security, yung comfort. So, una't huli, sa inyong mga sarili yan, kalmahan. Kalmahan, wala namang overnight success. Isa-isahin daw natin, especially if meron talagang something tension, problema, hindi sa tatakbuhan natin ng lahat, pero isa-isa lang. Stay practical yung approach nyo para ma-resolba or masolusyonan ang mga bagay. Things will improve, Taurus. Isa-isa lang. Lalo ngayon, birthday season nyo, birthday nyo ngayon, deserve nyo yung may pagka at peace. Okay? Kalmahan ng mga sitwasyon. At ito'y kakayanin. Merong solusyon. Puro solusyon sa Moonchild. Hindi kayo nag-iisa. Pray lang tayo. Okay? Other messages, kung hindi yan mag-apply. New beginnings, as I mentioned, may renewal. If this is about relationship, love, sa inyong possession, sa work, Moonchild. Mapa-personal man or professional, new beginnings ang aking nakikita. Pero in order for you to begin again, siyempre sabi ko nga, parang merong matapos, merong makumpleto, or merong kailangang magtapos. Ganun ang buhay daw. Pero sasabay tayo. Okay? Sa ilang ganap na ito. At, ayan. Ano yun? Kakayanin. Maging klaro sa inyong intensyon or kung saan nyo ipinapakita, inilalabas yung inyong mga enerhiya. Focus lang kayo, eyes on the prize. At lahat ng ganap na ito ay maibabalance. Okay? At higit yung mapapaangat yung improvements na gusto nyong makita sa inyong buhay. Buhay. Ano pa bang maangat natin dito? Star. The star, kumikinang ka, nakikita ka, na-appreciate ka. Okay, nasa inyo ang
hindi lang alas eh. The judgment card, yung katotohanan. Okay? Yung kailangan yung solusyon or kailangan yung rekado na naman ba to sa menudo kasi magba-birthday kayo. Hindi, yung mga kailangan nyo, nandyan na sa inyong mga sarili, Taurus. At ito yung mga capabilities nyo, yung abilities nyo, natural ability nyo. Paano nyo i-handle ang mga sitwasyon. You can manage anything. Yes po. Have faith. Yun yung pinakamaiwan ko dito. Have faith. Tiwala lang. Stay positive. Ito yung maangat na messages para sa inyo May 2025, Taurus. Hi Gemini, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Gemini, will be straightforward. Anong kailangan nyo marinig this month of May? Message. May 2025, Gemini. Ayan. Tumatalon, hindi natin pipigilan. May 2025, Gemini, mensaheng gabay para sa inyo. Ayun o. Patawarin kung nagugulat kayo, tumatalon. Kunin pa natin dito yung pinakailang guidance. Okay. The Page of Swords. Para sa iyo, Gemini, May 2025. 7 of Pentacles. 7, 8 of Pentacles, Gemini, the Justice card reverse, the Fool reverse, Ace of Pentacles, add ko na lang din ito, the Death card reverse, hindi po kailangan katakutan or laliman, meron lang po itong kalakip na mensahe, and the Ten of Cups reverse. Okay, I will be honest, straightforward tayo, wala namang perfect relationship, situation, or possession sa work, andito na lahat. Guys, personal or professional life. The 8 of Pentacles, this is about your work, career. 7, money, relationship, partnership in business, Justice card reverse. The 10 of Cups, about your family sector. Minsan parang ang hirap i-balanse or maiwanan ng sapat na justice ang ilang sitwasyon. Mailang parang nakaka-drain yung energy kung paano i-handle, halimbawa, pagdating sa money, paano nyo magagampanan yung ilang obligations or paano maharap, mababayaran yung ilang kakulangan. Hindi madali. Okay? Pero, ito na naman tayo sa pero. The Ace of Pentacles, definitely, money opportunity, manifestation card, merong paraan. Merong pwedeng maging solusyon sa anumang pwedeng yung kinakaharap ngayon. Lalo pa kung mag-apply po na meron talagang ilang extra expenses, ilang extra bills, or kung napunan nyo nitong mga nakalipas ay parang ang bigat. Yes, merong pumapasok kasi nga dito ang work, yung blessing of work, but at the same time, parang meron ding patuloy na palabas yung ilang ganap. At dito, parang nasa ng justice, Moonchild. Parang hindi ko deserve to. Oo, pero if you're having a hard time right now sa mga part na yan, lagi niyong tatandaan na merong dahilan. Part yan ng inyong mission. Okay, sabayan ng mga ganap na ito, ilang glitch, dumadaan kayo sa ilang transitions, transformation, may new beginnings, new opportunity. Okay, other messages, kung hindi yan mag-apply, the Death card, the Ten of Cups, the Fool, the Page of Swords. I'm getting a message for some of you na parang merong ilang secrets, meron bang ilang hidden agenda, ganap. Parang reversal tayo guys. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa isang tao sa inyong paligid. I will be honest, maaaring merong unexpected balita, impormasyon, or hindi nyo inaasahan na pwedeng umangat, katotohanan, na parang sandali, hindi ko deserve, parang wala yung justice. Aking ulitin, meron ditong solusyon. Ayan, Ace of Pentacles, merong opportunity, malalagpasan to. Everything is temporary, guys. The Death card, walang forever. Ano man yan, ups and downs, highs and lows ng buhay. Merong dahilan, destiny yan. Kahit hindi maganda, hindi madali, pero meant to be yan. Parte yan ng inyong mission, aking uulitin. Okay? Plano lang ito, sapat na plano para sigurado kung paano nyo makakayanan, ma-handle, or paano nyo higit na mapapaangat yung tamang responsibility sa ilang situation na ito. Okay, other messages, kung hindi pa rin yan mag-apply, the Death card reverse, Ten of Cups.
nakikita ko yung pag-juggling nyo, pagiging busy nyo, pag-push nyo, grind kung grind, work kung work for some of you. Okay, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Could be physically, mentally, emotionally, baka dyan na-drain na pala, yung kayo. Pagod na pala kayo. Pero hindi nyo masyadong nararamdaman kasi nga meron kayong hustisya na hinahabol. Ito yung ilang laban nyo. Okay, pero sana this time pakiramdaman nyo din ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Sa part na yan, kayo pong higit na makapagsasabi. Of course, kung meron talagang visible pain, syempre, lalapit tayo sa mga professional, huwag niyong baliwalain. Okay, pakiramdaman. Magpahinga rin pag may time. Paano nga naman natin maharap itong ilang laban na ito in life? Yung ilang, parang hinahanap nyo, sabi ko nga, yung patuloy na hustisya. Na-deserve nyo, of course, yung mga magaganda, mas merong comfort, security. Pero paano natin marireach yan kung kayo pala mismo ay pagod na? So, take it easy. Don't be too hard sa inyong sarili. Pahinga rin pag may time. Recharge. Kung draining ang ilang sitwasyon, recharge your energy. Deserve nyo ang pahinga. Okay? Pag nilay-nilayan ng ilang bagay, this is the best mind to do some reflection, some life review, lalo pa kung itong mga ganap na ito ay parang hindi kadalian, i-recognize nyo rin. Baka ganun din yung pinaka-advice dito. Recognize nyo rin, Minsan nyo na natin napupuna, ang dami nyo na palang kinakaya. Ang dami nyo na palang nalalagpasan. Pero ang nakikita nyo lang yung hindi pa tapos. Hindi nyo pa nararating or nakakamit. Pero sa totoo niyan, ang dami nyo nang kinaharap. Parang yung yung kasabihan na, yes, tulungan niyo ako, guys. Malapit na. Malayo pa, pero malayo na. Tama ba? Malayo pa, pero guys, tulungan niyo ako. Tayo ay live na live. Patawarin na gahang ang Moonchild. Basta yun. Malayo ka na. Gemini. Malayo ka na. Malayo pa ang pwede mong marating. Kapit ka lang sa iyong pangarap. May solusyon, may resolusyon, may pag-aayos. May aayos. Okay? Ayun lang. Pahalagahan mo rin yung ilang nagagawa at nalalagpasan mo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. May 2025, Gemini. Hi Cancer, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para sa bagong buwan ng Mayo, Cancer, we will be straightforward. Anong kailangang messages na marinig nyo ngayon? Gabay po para sa inyo. Message. Cancer, sa taong nakikinig ngayon na Cancer, advice para sa iyo. May 2025. Para sa nakikinig or maaring makapakinig nito, Cancer. Ayan, may aeroplano. May travel ba kayo, guys? Ayan. Add tayo. Uy, kumpol na sila. Hindi natin pipigilan to. The Star. This one is in reverse. Knight of Wands. The Eight of Cups. Knights of Cups. The Fool. Page of Cups. The Five of Pentacles reverse. And the Ace of Cups. Ace of Cups, reverse. So, meron mang ilang reversal cards. Cancer, hindi po ibig sabihin ay hindi na agad. Okay. The Star, kahit pa yan ay in reverse, lagi kong namamention, the Star is still the Star. Kumbaga, kumikinang ka pa rin. Okay, guys, sa mga pagkakataon, parang hindi umaayon ng ilang situation sa'yo. Or parang hindi nagiging okay ang mga bagay para sa'yo. The Fool reverse. Cancer, I'm getting a message for some of you. This is not the time, the best time para bumuo kayo ng ilang major big decisions, especially when it comes to your money. Five of Pentacles ay narito. Money, career, pero ito yung time para higit nyong pagnilay-nilayan kung ano yung katayuan nyo ngayon. Tayo ay general reading, Cancer. Just only take what resonate. Pwede itong mapa-personal or professional sector. Okay? Yun lang. Huwag kayo magmamadali. Hindi magiging okay ang posisyon or ang relasyon or ang negosyong ito. Ano man ang pwede nyong pasukin, simulan. Pero huwag kayong pangungunahan ng pakiramdam na kailangan gawin nyo agad to.
na kailangan pumirma kayo agad dito or kailangan umoo kayo. Hindi sa hindi magiging okay, pero sa pagmamadali, totoo naman, baka meron tayong hindi makita or mapuna. Hindi natin makita yung bigger picture na sandali, baka hindi nyo masyadong binasa or mabasa ang kontrata or hindi nyo masyadong pinakiramdaman ang ilang negosasyon na ito na pwedeng maganap. Yun lang naman. Hindi sa hindi magiging okay. Kung kailangan nyo munang pag-aralan, of course, especially kung meron ditong investment, may involved na money, you should always know your business before anything else. Syempre naman. Okay, yun lang naman. Kasi baka meron kayong makaligtaan, makalimutan, or hindi makita. So, very important na mas practical kayo ngayong buwan. Okay. Other messages, kung hindi yun mag-apply, meron kayong i-release. Meron kayong i-let go. May hugot yun. At ito yung ilang negativity. Okay, yan. Yung mga, parang minsan, nakakaharap tayo sa isang sitwasyon na minsan wala tayong ibang kalaban, kundi ang ating mga sarili. Kung paano tayo nag-handle or paano tayo mag-handle ng situation, paano tayo bumuo ng decision or action. So, ito yung i-let go nyo. Okay? Yung mga negativity, negative energy, or negative approach nyo in life. Wala namang perfect. Okay? Yun yung tatalikuran nyo. May bagong simula dito. Pwede kayo magsimula. Note to self din ito kay Moonshag. Kahit sa una, kahit from day 1 or day 0, from scratch, hindi huli ang lahat para sa inyo. Habang may buhay, may pag-asa. The star in reverse, kumikinang ka. Okay? Kahit sa mga pagkakataon na parang ang low-key ng ilang sitwasyon. Knight of Wands, Knight of Cups, tuloy ka lang sa ilang pinaglalaban mo dyan. Okay, paangatin yung diskarte at yung pagiging creative nyo, yung pagiging malikhain nyo. Tuloy ang laban. Parang ganon. Okay, other messages, hindi pa rin yun mag-apply for some of you. Na-mention ko yung travel, may dumaan kasing aeroplano, no? Para sa ilan, kaya sa simpleng pagpaplano, meron bang travel? Kaya sa simpleng ideya pa lang ngayon. Or kung hindi ito physical travel, maaaring ito may kaugnayan sa isang tao na nasa ibang bansa, na maaaring makakonekta nyo. Could be about, again, work or personal relationship. May support ako dyan na nakikita. Okay? Kahit sa simpleng enerhiya, pagpapayo, hindi man may patungkol sa pera. Pero may suporta. May progress. Meron. Ayan, Knights. Kayo yan. Kayo na yan. Tuloy lang. Umusad kayo. Gaano man kabagal minsan. Huwag nating sukuan ang bataan. Bataan na naman. Huwag tayong sumuko. Okay, sa ilang pagkakataong ito. Other messages, the Ace of Cups, the Knight of Cups, relationship-wise, no matter what your relationship status, single, in a relationship, couples, pwede itong mag-apply sa ilang friendship or partners, ilang co-workers from the past. Maaaring merong dyan. Merong ilang reunion ako nakikita. Merong magbabalik, manunumbalik, kahit sa simpleng kamustahan, over the net ito, hi and hello, why not? Okay? Maaaring merong mapunan na ilang pagkukulang or kakulangan. Merong mag-i-explain sa inyo kung bakit ganito, ganyan. Baka yung ilan, for some of you na nag-ghost nung ghost month. Charot. Kumbaga, parang bigla nilang naglako, why not? Merong magpaparamdam ulit para sa ilan. Okay? At dito, ayan, mapapaangat yung spark, yung kilig, the Page of Cups. Para kayong mga childlike or paangat ang inyong mga pagiging young at heart. It could be unexpected po. Long distance relationship or partnership or may patungkol nga sa travel, sa ilang inaayos nyo na dokumento, travel documents, passport, ganyan. May ilang ganap dyan. Ako nakikita rin. Connection, reconnection. Ayan ang umaangat para sa ilan sa inyo. The Star, dito natin sinimulan at dito natin tapusin, Cancer. Ito yung mga pangarap nyo.
Okay, this is about your hopes, your dreams, your wishes, kung ano pa yung nakikita nyong kayo. Kahit parang ngayon, ang hirap ng mag-look forward. Especially kung mag-apply na parang may ilang kahirapan, may ilang obstacles, difficulty when it comes to your money especially. Uulitin ko, huwag niyong sukuan. May pag-asa tayo. Nandito, ang The Star. Maniwala kayo. Have faith. Okay, have faith sa situation, sa inyong sarili, sa prosesong kailangan nyo pagdaanan. At syempre pa, sa Kanya. Samahan ng dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. Patuloy na dasal lang ito. Iangat natin lahat sa Kanya. Itong ilang agam-agam at ilang pag-aalala. Ito yung umaangat na messages para sa inyo, Cancer, May 2025. Hi Leo, May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, gabay na mensahe para sa inyo ngayong bagong buwan ng Mayo. Leo, anong kailangan niyong marinig? We will be straightforward hanggat kaya. Leo, guidance advice para sa inyo ngayong bagong buwan. Message? Leo, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance advice para sa mga Leo. Para sa iyo, Leo, na nakikinig or maaaring makapakinig nito, mensaheng gabay para sa iyo. Ayan, may sumasama sa kamay ko. Hindi natin pipigilan. Ayan, tumatalon-talon pa. Okay. Add tayo. Leo, May 2025. Anong ganap? Anong parating? Guidance, advice para sa mga taong ito. Okay. So, isahin po natin. 9 of Cups po ay narito. The King of Swords, Reverse. King of Cups, the Sun. Ito na yun, planet ruler nyo. Or you are ruled by the Sun, Leo. Umangat na siya. 5 of Pentacles, Reverse. The Knight of Pentacles, 5 of Cups. And the 7 of Cups. Leo. Okay. Claim natin, no? Ngayon pa lang. I-claim na natin. Andito yung energy, the Sun. Si Haring Araw ay bibigyan kayo ng sapat na enerhiya para magampanan, mapuntahan, marating, makamit, ano man yung mga goal nyo. Especially when it comes to your career, dito sobrang mag-a-apply astrologically guys kasi every Taurus season nag-highlight ang inyong 10th house of career. A Knight of Pentacles ay narito 5. A Knight of Pentacles, both are in reverse, matutugunan ang ilang pangangailangan. Kasi nga po, nanlalaban, nagpo-push, grind kung grind, work kung work, ang mga energy nyo. Kasi meron kayong sapat na enerhiya. Or maybe ito yung pinaka-advice na kailangan marinig. Paangatin yung enerhiya na yan. Meron. Okay? Para mas magampanan nyo, magawa nyo, marating nyo, yung mga nakikita nyong kayo 6 months, a year from now, why not? Ngayon pa lang, kung ano yung pundasyon na pwede nyong magawa ngayong bagong buwan ng Mayo, maaring in the long run or long term, yung maaring epekto nito para sa inyo. Para sa higit na security, yung comfort, at yung mga magagandang possibilities, mga bagay, gamit na gusto nyong bilhin. Ito, 7 of Cups. Positive possibilities, limitless. Ang daming options, choices, ang pwede nyong pagpilian or pwedeng ihain sa inyo ng universe. For some of you na hindi naging magaan financially, especially, the 5 of Pentacles reverse, andyan na yung energy, katabing-katabi niya pa si the Sun. Mas merong, i-claim na natin na mas merong kaalwanan ngayon. Lalo pa kung i-compare nyo itong ilang itinakbo ng sitwasyon sa mga nakalipas or unang nagdaang buwan ng taong ito. Professionally, Knight, King of Cups, King of Swords ay narito. Why not? Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na Moonchild, binubuhos ko lang din naman yung aking enerhiya sa pakikibaka. Ayan, paglaban sa buhay. For some of you, just only take what resonate, type ay general reading. You could receive a recognition, a promotion, a bonus, new opportunity, magandang possibilities, gaano man kalaki kaliit, lalo pa nga po sa usaping trabaho. Siyempre, pakaakibat na niyan ang inyong sweldo, ang pera. 9 of Cups, this is about your hopes, your wishes, your dreams, yung satisfaction na deserve nyo. Marireceive nyo yan. Claim na natin ngayong buwan. Okay, gaano man kaliit or kalaki.
As long as nandyan yung enerhiya, yung determinasyon, yung lakas ng loob, ayan, yan po ay hindi mababaliwala. May pag-angat, may pag-level up. May improvement or even development sa ilang sektor, lalo pa nga po sa inyong ginagawa, pangkabuhayan, trabaho. I-claim na natin yan, Leo. Okay? Other messages, kung hindi yun mag-apply, 7 of Cups, the 5 of Cups. Okay, 5 and 5 actually, both are in reverse. Merong pagpapatawad. May hugot to, relationship-wise. Merong pagtanggap sa sitwasyon. May pag-move on so you can move forward. Okay, or maybe ito na yung sign para sa ilan na merong ilang pinagdaanan when it comes to relationship na hindi madali. Move on. Move forward. Hindi natatapos sa hindi kagaanan. Hindi kagaanan ng iyong buhay, relasyon ng inyong buhay. Pero syempre, hindi nyo kailangan madaliin. Iba-iba tayo ng proseso sa healing. Kung kailangan nyong iiyak yan, damahin ang damahin, dapat gawin yun. Okay, unti-unti. Pero, andito yung energy. Andyan si Haring Araw pa para bigyan kayo ng sapat na enerhiya upang mas maharap ang buhay. Okay? Ito yung umaangat sa inyo. Ano pang pwede kong may add? 7. Ito na yun opportunity. Opportunity, businessman, trabaho, you will compromise, relationship, connections, ayan, may pagsabay. Kahit pa sa mga pagkakataon, lalo pa nitong mga nakalipas kung naramdaman nyo na, ay nagkaroon kayo ng ilang imbalances. This time, mas kalma, mas may iwanan kayo ng focus and concentration sa situation. Kumbaga, eyes on the prize. Focus kayo kung saan kayo higit na pwedeng mag-grow. Okay? At huwag kayong magpatalo sa ilang emosyon, lalo pa kung mag-apply na meron kayong pinagdaanan na difficulty sa buhay, pag-ibig, or family, why not? Tayo po ay general reading. Kakayanin nyo to. Ang ganda ng ilang possibilities, actually. 7 of Cups pa lang. Ang daming options, again, choices, ang daming yung pwedeng pagpilian or matatanggap ngayong buwan. Claim na natin yan. It could be a surprise for some of you sa hindi inaasang pagkakataon. Merong i-offer ang universe or ang inyong mga boss or sa inyong trabaho, sa inyong relasyon. Meron kayong may experience ngayong buwan na something mas magiging or mapapaangat nyo yung enerhiya na deserve nyo. Okay, you deserve love, Leo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong buwan ng Mayo 2025, Leo. Hi Virgo, May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para dito, sa bagong buwan ng Mayo, anong kailangan marinig ng mga Virgo ngayon? Will be straightforward hanggat kaya. Anong kailangan yung marinig? Sa taong maaaring makapakinig na Virgo right now, message, guidance, advice para sa mga Virgo. Mensahe gabay po para sa mga taong ito. May 2025. Anong kailangan yung marinig? Okay. Ayun Virgo. Advice para sa mga Virgo ngayon. Paisa-isa. Paisa-isa. Virgo. Para sa isang Virgo na pwedeng makapakinig nito. May 2025, pa isa-isang umaangat ang sitwasyon. Hindi natin pipigilan yan. Yan yung mga may dahilan. Ang dami naman. Kukunin ko pa dito yung pinaka. Virgo. Add lang tayo. Okay. The Ace of Wands. The Ace of Cups, reverse. The King of Swords, reverse. 7 and 5 of Swords ay narito. The Hangman. The High Priestess, reverse. 8 of Pentacles, the Devil. Hindi kailangan tatakutan or laliman. The Emperor, reverse. So, meron man tayong ilang reversal cards na nakuha, Virgo. Hindi ibig sabihin ay hindi po agad. Okay, meron lang po itong kalakip
na mensahe. Actually, on fire ang ilang sitwasyon sa inyong feeling. Kaya sa simpleng pakiramdam, or maybe yung advice, paangatin yung inspiration, determination, yung disiplina, kung saan kayo higit na alam nyo pwede pang mag-grow. Financially, work-wise, yes po, umaangat. Umaangat dito yung pagiging practical nyo. Professionally. Pagdating sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Okay. Andito, mataas ang enerhiya. Kahit pa sa mga pagkakataon, moonchild, parang ang low-key ko ngayon. Pero yes po, actually baka dito kayo nasasobrahan. Kaya sa simpleng ideya, maraming tumatakbo sa inyong isipan. Mga plano ba ito? Mga gusto niyo pang gawin para higit kayong umangat, mag-level up, mag-improve sa inyong mga buhay, trabaho, karera, or higit talaga magiging busy and productive pa rin. So yung blessing of work ay narito pa rin para sa inyo, Virgo. Oo, tama ba? Virgo. Right now, Virgo, still, si Jupiter, astrologically, is currently in your 10th house of career. Jupiter is the planet of luck, expansion, wealth. So, para sa ilan na parang wala dito yung focus, naku, mag-focus na kayo ngayon pa lang. Oo, I mean, ibigay nyo na, take advantage itong Jupiter transit sa inyong 10th house kasi once every 12 years lang yan, guys. May magandang possibility when it comes to your career. The 8 of Pentacles is about your career. But this one is in reverse, isang indikasyon na maraming ganap dyan. May blessing dyan. May pagkasobra pa nga, the devil. This one is in reverse. Baka sobra na yung energy na binubuhos nyo dyan or sobra yung inihahain ng boss sa inyo na trabaho, the Emperor. At dito nagkakaroon ng ilang imbalances. I will be honest, wala namang perfect na relationship, partnership, or pagdating sa possession sa trabaho. Pero as long as nandun yung trabaho, you are blessed, Virgo. Hindi lahat ay meron yan. So ipagpasalamat natin yan. Yun lang. Baka naman sa dami ng ganap na ito sa inyong buhay, karera, baka hindi nyo naman napupuna, teka, hindi ako masyadong nakakapag-isip ng maayos kasi pagod ka na pala. Kasi nga, on fire, the Ace of Wands, the 7 of Swords, 5 and 7 of Swords, ito yung ilang tension sa work. Siyempre, hindi maiwasan yung ilang stressful situation. Lalo pa sa trabaho, hindi maiwasan yung stress. Pero, ito yung laban na laban sa buhay nyo na nakikita kong as a Virgo, very organized kayo, detailed-oriented, mapanghawakan nyo to. Para bang higit kayo ng lalaban, lalo pa kung mag-apply yan. Reversal yung energy, Virgo, hindi kailangan laliman to, baka kayo lang din mismo ito, kung baga higit na umaangat yung pagiging competitive nyo, na ang ganda ng lalaban para sa gusto nyong makitang resulta. Or talagang may competition ngayon. Actually, kakasagot ko lang, live na live tayo sa ating Blue Up. Wow, Blue Up sa FB. At nag-appear si 7 of Swords. Kapag umangat si 7 of Swords, ito yung diskarte. Kung aking i-apply lang naman, along with your other cards, Virgo, yung diskarte, yung competition. Meron namang healthy competition Kumbaga, baka ito reversal, pwedeng sa iyo mismo, sa inyong sarili, or sa ilang tao sa inyong paligid, sa ilang katrabaho, or sa inyong boss, sa ilang kliyente. Parang nagiging kayong higit na umaangat, nai-inspire lang din sila sa iyo. So positive, healthy. Pero the devil ay narito. This one is in reverse. Maaring meron talaga kasi nakikitaan kayo. Kasi nga, Jupiter right now, astrologically, nasa inyong 10th house, maganda. Parang umaangat kayo, nagle-level up, hindi nyo pa man yan dama. Baka nga meron pang someone na it could be about your boss. King of Swords, the Emperor, both are in reverse. Tahimik lang na nakasilay sa inyong kakayanan na, sandali, parang ang galing nito. Parang sikreto na pala itong nagninilay-nilay. Itaas ko kaya ang posisyon nito. Parang ganon. At dyan, baka merong hindi matuwa doon. Ito yun, the 7 of Swords, the devil. Na nakikitaan pala kayo ng, kasi nga magaling kayo, umaangat kayo. At dyan, umaangat yung kompetensya. Ang tingin sa'yo, isang kakumpetensya. Dalawa lang naman yan, aking ulitin. Either
isa kang kompetensya or nagiging inspirasyon ka nila. Pero I will be honest, medyo may tension kasi dito. Okay, ano pa man yan, tuloy ang laban, focus, eyes on the prize. Huwag yan maging dahilan para hindi ka man laban kasi may ilang magaganda at importanteng ganap ngayon sa trabaho. You have the power. Yes po. Lagi mong tatandaan yan. Okay. Other messages, kung hindi yun mag-apply, meron ba kayong hinihintay? Anong hinihintay nyo? Let go of worries, Virgo, let go of control. Huwag kayong pangibabawan ng worry, pag-aalala na ito. Hinihintay na tao or proseso, progreso, may travel po ba para sa ilan sa inyo? Or ilang koneksyon na may kaugnayan sa ibang bansa? Ang lawak nito, pwede itong ang lawak nito guys. Actually, every Taurus season, nag-highlight ang inyong 9th house of travel. Sobrang mag-a-apply dito sa ilang umangat. Travel, religion, education. So, depende to, okay? Religion, the Emperor, the Devil, the High Priestess. May ilang ganap sa ilang na-mention ko marahil. Okay? Meron bang ilang inaayos, inaasikaso kayo when it comes to your travel, sector, education, religion, or even pagdating sa ilang legal matters. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild, the King of Swords ay narito. Yung ilang laban dyan, baka dyan po mag-apply yung ilang conflict na nakikita natin. Okay? Or sa pag-aaral, kasi sa 9th house, Ace of Wands, 8 of Pentacles, kung hindi pa nag-work ang ilan sa inyo, meron ba kayong plano na i-pursue ang education, higher education ang 9th house, guys? Meron ba kayong mga gustong gawin? Gusto nyo pang lawakan? Or meron pa kayong gustong matutunan, mapuntahan? Ang ganda, malawak po ang ganap ngayong Mayo para sa inyo. Ituloy nyo yan. Focus kayo sa mga goal nyo. At huwag magpa-apekto sa ilang demonyo, ayan, na pwedeng nag-a-appear or mag-appear sa inyong pagkatao, sa ilang tao sa inyong paligid, reversal tayo. Kahit sa simpleng opinion, komento na pwedeng marinig ng ilan sa inyo, let go. Let go of worries, again, or control. Wala tayong control sa kung anong pwedeng ihain sa atin ng universe or kung ano yung pwedeng ipadama sa atin ng ibang tao. Pero meron ka raw control ngayon sa iyong sarili kung paano ito i-handle. Kung paano natin pangahawakan ng nasa balanse. Okay, focus ka. Yun lang yun. Yung sa init, doon sa enerhiya, para sa higit mong lalago pa. Ayan. New beginnings, guys. May mga pagbabago. May pag-level up. Claim na natin. Positive possibilities ang umaangat dito para sa inyo ngayong buwan ng Mayo 2025. Virgo. Hi Libra, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Libra, ngayong bagong buwan ng Mayo, anong kailangan gabay ang marahil dapat nating maiparating sa kanila? Sa taong nakikinig ngayon, Libra, message. Libra, guidance, advice para sa taong ito. Message po. Mensaheng gabay, ayan. Para sa mga Libra. Energy check tayo. Libra, tumatalon-talon ba? Sa isahin natin. The Ace of Cups ay narito. The Fool. 7 of Pentacles, reverse. 4 of Cups, reverse. The Empress. Baba natin, di pantay Moonchild. Kayo na yan, Empress card, sign of Libra, 9 of Wands. Okay. So, unang-unang una kong napuna, ay, yung ilang alalahanin, ay, unahin natin yung ilang isipin. Parang masyado kayo nagiging seryoso or in a way, ay dito talaga yung maaaring maging focus nyo this month or ngayon pa lang, daman nyo na. Tayo ay general reading Libra.
Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Depende na kung saan kayo higit na nag-iiwan talaga ng prioridad. So, just only take what resonate. Okay? Unang-una ay tungkol po sa pera. Okay? May ilang isipan dito na for some of you, parang hindi siya nagiging madali. Parang may ilang pataob dito na baso. Pataob na baso. Ace of Cups, Four of Cups. Parang, yes, hindi to marahil. Patuloy kayong kumakapit, hindi kayo sumusuko, or pinaka-advice yan na dapat yung marinig. Pero, yung Moonchild, ginagawa ko lahat. Binibigay ko lahat yung energy ko sa trabaho, especially para mapaangat ko ito, yung kagandahan, the Empress, yung kayamanan. Ayan, dyan po yan sa barahan na yan. But at the same time, parang palabas ang ilang situation. Again, general reading. Kung ilan Moonchild, okay naman ako. Parang sobra-sobra pa nga. Then, definitely, maybe this is only a message, a reminder na papaangatin nyo right now, this month, yung tamang responsibility kung paano nyo po pinanghahawakan ang inyong money. Okay? Kumbaga, hindi ito something, kasi para sa ilan baka happy-go-lucky. I mean, kailangan dito ng plano sapat na plano. Unti-unti, Seven of Pentacles, kasi parang kinukulang kayo doon sa, kung nanaisin gumawa kayo ng planner, or journal, or yung mga, kumbaga, hindi naman sa babaliwalain nyo yung mga personal na kagustuhan, the Empress card, yung mga gusto nyong bilhin. Pero right now, paangatin yung practicality. Hinayan, wag magmadali, wag mainip. Kumbaga, ipagsasantabi nyo lang muna yung mga gusto nyong bilhin, personal na kagustuhan. Hindi sa hindi nyo deserve yun, lalo pat ito, nagsisikap nga. Pero right now, this month, okay, month of May, hinay. Pag-aaralan kung kinakailangan, especially usaping pera. Okay, ito yung unang umaangat dito sa aking pakiramdaman. Other messages. Pera pa rin tayo guys. Kasi maaring meron kayong ilang kakulangan na pinupunan, ilang babayaran. Reversal po tayo every time. Pwede itong sa'yo or sa ibang tao sa iyong paligid. Yung ilang loans, yung ibang bayarin, ayan. Expenses, bills na normal Moonchild. Lahat tayo humaharap dyan. Pero, ayun lang. Wag kayong, kumbaga, yung pressure nandito Isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. The Seven of Pentacles, sapat na plano ang aking nakikita dito. Merong something, the Fool, the Ace of Cups, new beginning. Actually, meron tayong darating na new moon. Tama ba? Sandali. Oo. Astrologically speaking, ipapasok ko to. Sobrang mag-a-apply to, guys. Meron tayong new moon ngayong end of April. New moon. So, may new beginnings. It will highlight that your 8th house of finances. Financial matters. Sobrang mag-a-apply sa ilang bumagsak na baraha sa iyo. So, may bagong simula. Yes po. Yes, merong kailangan tapusin, merong mababayaran, claim na natin yan, merong maharap, or kayo itong mababayaran, meron at merong papasok na pera. 8th house of other people's money ito. Napakalawak na 8th house, guys. Pwede itong mag-apply sa, kung kayo itong meron talagang nangangailangan, dahil nga, meron kayong gustong punan. Yan, yung ilang baso na pataob Oo. So, meron sa 8th house, astrologically, ipapasok natin, so mapasok ang bangko, paglo-loan na na-mention ko. So, meron at merong resolution, hindi kayo mawawalan. Kailangan lang papaangatin yung tamang diskarte po. Kung paano nyo magagampanan or maharap itong ilang ganap na ito. If ever lang naman mag-apply. Pero sabi ko nga kung sapat naman at hindi kinukulang, very important pa rin na maghinay-hinay. Okay?
lalo pa bago, may something bago. Hindi sa hindi magiging okay if ever merong bagong investment or bagong proyekto, hinay lang. Kung kailangan yung tumugon or humingi ng pagpapayo sa alam yung higit na makatutulong professional, financial advisor, gawin yon. Diyan po pumapasok yon sa 8th house. Okay? Kasi baka meron kayong hindi makita, lalo parang may exciting ganap. Okay? Again, hindi sa hindi magiging okay, pero very important na. Kasi kapag excited tayo, ang daming feelings dyan. Andyan yung wala ka ng pake, wala ka nakikita sa daan, hindi mo makikita yung ilang sitwasyon. Kasi nga, focus ka lang doon sa gusto mo makita or matanggap na resulta. So, gabay rin ang kailangan. Okay, yun lang naman. Pero about sa money, sobrang, ang ganda nun, 8th house sa inyong, new moon sa inyong 8th house, may solusyon. New beginnings when it comes to your money sector. Natuwa naman ako. Pagkatingin ko, meron nga pala tayong new moon this end of April. So, sa mga susunod na linggo nyo, ito mararamdaman ngayong May. Okay. Other messages. Love life tayo. Love life. This time, baka meron akong may apply kasi. I-check ko si Venus, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa mga Pisces pa rin. Oo. Libra. More on self-care tayo, ha? Ayun na naman sa self-care, self-love. The Ace of Cups kasi reverse. Baka sa dami ng isipin nyo, trabaho, pera, yung love life na kaligtaan na. Pero hindi, meron. Merong nai-impress sa inyo. Merong umaangat ang inyong pagiging magnetic. Yung aura nyo, yung charm nyo. Sa kabila ng parang stress ako, moonchild. Parang hindi naman totoo yan. Pero hindi nyo pa man yan ma-realize. Ayan, balance. Nakikitaan pa rin kayo ng galing, ng kagandahan, kakisigan. Yes po. Pero, syempre, physically, mentally, emotionally, very important to listen to your body, guys. Kasi baka sa dami ng ganap, baka nakakalimutan nyo na yung ikaw. May ilang challenge po, may ilang bigat akong nararamdaman dito. So, pahinga rin pag may time. Okay? Magpaganda, baka umangat si Empress dyan kasi kailangan yung mapaangat lalo ang inyong mga kagandahan. Magpasalon, magpaganda, magpaspa, mag-relax din pag may time. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. May 2025, Libra. Hi Scorpio, May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong bagong buwan ng Mayo para sa iyo, Scorpio, will be straightforward. Anong message, guidance, advice natin para sa mga taong ito? Message, Scorpio, anong kailangan niyong marinig? Para sa iyo, na nakikinig ngayon, the Tower, reverse, 9 of Pentacles. So, dyan pa lang, merong surprise ako nakikita. I feel na merong surprise. It could be unexpected. Oo nga, sorpresa nga malamang. Unexpected, di mo inaasahan to. Maganda. Pero mag-add pa ako, Scorpio. About sa yung, Scorpio. Money, career. Lalo pa kung meron na kayong ipinunla. Okay, ito yung efforts, yung energy, yung investment, physically, mentally, emotionally, financially. Claim natin ngayon pa lang na mamumunga yan. Namumunga ang ilang situation. Okay, isa-isahin natin. 9 of Pentacles, reverse, the Tower. The Knight of Cups, reverse. 5 of Swords, reverse. 2 and 3 of Wands, both are in reverse. Kung meron man pong ilang reversal cards na nakukuha tayo, Scorpio, hindi po ibig sabihin agad ay hindi na okay. Okay, meron lang po yung kalakip na mensahe para sa ilan na bago lang sa ating channel. Eto, kunin ko pa tong isa, 7 of Wands. Uy, talagang nanlalaban, nag-iinit ang inyong mga buhay, life in general. Scorpio, tayo ay general reading. Just only take what resonate po. Pwede itong mag-apply. Unang-una, na-mention ko na, pera, buhay, karera. Yes po, pag-ibig, travel.
business, andito na yung lahat. Kahit pare-pareho kayo ng sign Scorpio, sa realidad, ang bawat isa po ay magkakaiba. So definitely, wag ipilit yung ilang sitwasyon na hindi para sa atin. Just only take what resonate. Pero may pag-init pagdating sa inyong mga achievements. Gaano man ito kalaki, kaliit, pero merong, ayan, may mumunga, may growth, may something resulta na matatanggap na maganda. I-claim na natin yan, lalo pa nga po kung alam nyo sa inyong mga sarili, nitong mga nakalipas na buwan, especially unang buwan ng taon, o ilang unang buwan ng taon, ay binuhos nyo yung mga kakayanan nyo. Okay, nanlaban kayo. Nagbigay kayo ng proteksyon sa relasyon man yan, posisyon, or sa isang relasyon. Ano ba? Inulit ko lang ata. Inulit lang ata ni Monsha. Tayo po ay live na live. At ang oras ay 3:16 a.m. Pero nanlalaban tayo. Pero ayun na nga, patuloy kayo manlalaban. At yan ay merong something resultang maganda. Another reminder guys na kung ano man yung umaangat dito, no, ito lamang po yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta na nabanggit ni Moonchild, of course, sa the end of the day po ay wala sa mga barahang ito. Okay, sa huli, everything's still up to you. Kung paano ka mag-iiwan ng desisyon or paano ka nag-iwan ng action kasi nga po, resulta yung nakikita natin dito. Kumbaga yung outcome. Okay, kung higit kayo naging, hindi lang nanlaban at nag-iwan ng, ayan o, meron kayong pinaglalaban na protection, iniiwanan ng proteksyon na posisyon. Parang gusto nyo mag-level up. Parang ilan pa nga ay, parang naging competitive. Okay? At, ayan na, ano yan? Ang ganda ng posibilidad para sa inyo ngayong buwan. I-claim na natin yan. May pag-init, your career will be on fire. Ngayon pa lang. Marahil daman nyo na ba yan? Or hindi pa? Sana hindi to something na pag-init ng ulo or ilang stress. If ever ngayon pa lang mag-a-apply si Five of Swords. Kasi po si Five of Swords, kapag nakaharap sa atin ito yung ilang conflict, yung ilang tension, yung ilang kompetisyon sa trabaho. Wala namang perfect. Pero ito ay naka-reverse na. Isang indikasyon. If ever ngayon pa lang talaga yung mararamdaman na merong pagresolba, merong pag-aayos, or meron kayo matatapos na proyekto, or may something maganda when it comes to your career. Kung meron mang ilang battles, kasi yung conflict, yung ilang fights, yung ilang laban na marahil, baka kayo lang din talaga itong nakakaalam. Ayan. Claim natin guys, lalo pa kung hindi nyo sinukuan to. Kaya naman parang sinake-shake kayo ng universe, the tower. Parang ginulat din kayo sa ilang sitwasyon pero napanghawakan nyo. Ayan. May maganda pong posibilidad para sa inyo. Huwag nyo sukuan. Andito yung strength, yung power nyo. At may ilang support. Okay? May ilang support sa paligid. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Panlalaban ang aking nakikita para sa inyo. Scorpio. Other messages, if ever hindi yun mag-apply. 7 of Wands, the Knight of Cups. Ito pwede po no matter what your relationship status, single, in a relationship, married, couples, or kung single ka man, pwede itong mag-apply sa isang tao na matatawag mong partner in business or partner in crime, o ganyan. I feel na merong something bago sa part na yan. Something bago na marahil nilulook forward nyo or hinihintay na ng ilan sa inyo, and this time, I will be honest, may ilang kabagalan pa rin, Parang may ilang glitch pa rin. Parang hindi makarating-rating ito sa inyo. Or hindi umaayon ng ilang bagay. Or hindi pa rin naayon ngayong buwan. Diretso si Moonshot. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na. Uulitin ko, may something bago. I feel na merong new beginnings for some of you, yes, or renewal. Okay, again, pwedeng mag-apply po relationship-wise or partnership sa businessman, professional, or personal. Depende yan. Just only take what resonate. Okay? Okay. Ano pang maiiwan natin dito? Ito yung nilook forward na.
Para sa ilan ha, for some of you, na parang natagalan, or talagang may tagal pa rin, may pagkainip na nga. Pero, meron pa rin nag-iwan ng protection eh. Reversal tayo, guys. Pwede ito sa inyo mismo mag-apply or sa isang tao sa inyong buhay. Okay? Pero may progress, gaano man kabagal, gumagalaw. I mean, may, kumbaga, yes, umaandar. Talagang, minsan, kailangan lang siguro ng tatag o lakas ng loob. Baka merong napanghihinaan. Pero ulitin ko, merong nag-iiwan ng protection, may nanlalaban pa. Okay, kaya hindi to something parang para sa ilan sa inyo ayaw sumuko or hindi mabitawan. Could be a partner, again, in business or in love. Or dyan mag-apply yung unexpected, the tower. Merong unexpected person na bumalik or manumbalik or merong support kayong matanggap sa isang tao na hindi nyo inaasahan at iwanan kayo ng proteksyon or pag-alayan kayo ng enerhiya kahit sa simpleng paraan. Merong energy exchange or exchange of hearts. Hindi. Parang may hugot. Stay positive po sa sitwasyong ito. Gaano man tayo parang ginugulat ng buhay minsan. The tower. Ito yung, wala tayong control. Wala naman talaga tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero meron daw tayong control kung paano yung ngayon. Kung ano yung ganap ngayon. Paano mo pangahawakan ng mga sitwasyon. Stay positive. May hugot ang mga Scorpio, malawak, maraming nais iwan ng baraha, pero ito yung maiwan ko sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, May 2025. Hi Sagittarius, May 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan mong marinig ngayong bagong buwan ng Mayo. Sagittarius will be straightforward po. Ano kailangan yung guidance, advice na marinig ngayong bagong buwan? Sagittarius, message. Sagittarius, para sa taong matalon agad, excited. Hindi natin pipigilan yung mga kusang umaangat or tumatalon. May dahilan. Sagittarius, advice para sa'yo. Para sa taong maring makapakinig ngayon, Sagittarius, kamusta ka? Guidance para sa'yo. Okay. Kumpul sila. Hindi natin ito pipigilan. Seven of Swords. The Hangman. So, isahin natin. Tayo po ay live na live. Sa ating YT. Four of Cups. The Magician. Ang dami. Page of Wands. The Emperor. The Eight of Pentacles. Ten of Swords. The King of Wands. Sagittarius. Dito na lang natin ilagay. Okay. Okay. May 2025, Sagittarius, Bessie pa rin ang ilan sa inyo. Bessie, yung productivity ay narito. Especially. So, yung blessing of work, hindi kayo mawawalan. The Magician, kumpleto pa rin. Kumpleto Ricardo ang mga sitwasyon. Nasa iyo na ang lahat. Parang ganun. Hindi mo pa man yan ma-realize, parang hindi naman Moonchild, pero yes po. I-claim na natin yan, if ever parang ang labo ng mga messages na maaaring yung mapakinggan kay Moonchild. Positive, manifestation, okay, very important. Ayan. Parang tinapos tayo ng The Magician, parang kung ano man yung hinihintay nyo, The Hangman, The Four of Cups, kung meron kayong parang naiinip ang ilan sa inyo, could be in regards sa aking unang na-mention, trabaho, or ilang pinaglalaban nyo, why not? Relationship-wise, makakamit, matatanggap, mapupunan, makukumpleto, may completion, merong something special this month, yes po, or may travel as a travel sign. Para hindi na yun mawawala. Limitless. The Page of Wands. Yun lang. This one is in reverse. Baka dito kayo mainip. Para sa ilang explorer, adventurer na nakikinig na Sagi ngayon. Kasi nga po, yung productivity, may pagka-busy sa work. Maaaring higit kayong kailanganin ng inyong mga boss or ng inyong mga kliyente. Hanapin kayo ngayon na ang ganda. So dito, medyo maaaring merong mapupornada lang
na ilang plano or pinaplano nyo na pagbiyahe sa inyong paraan, okay? Kasi iba-iba ang bawat isa. Or yung mga hilig nyo. Hindi nyo na yon harapin, pero maaring hindi nyo lang maharap agad. Kasi nga po, maaring mapaangat nyo yung kung ano yung importante ngayon, yung priority muna ngayon. Okay? So, more on Bessie, ang takbo ng Mayo. Kaya maring maging yung pakiramdam nyo ay parang ang bilis lang matatapos nito. Kasi nga, ang daming ganap. Okay? Na maraming pwede rin maghanap sa inyo. Kaya yung higit na hanapin or kakailanganin, especially someone older, or it could be your boss, as I've mentioned, a mentor, guardian, kasi nga, kompleto kayo eh. So, kayo yung magpupunan ng ilang kakulangan marahil sa ibang tao. Okay? If this is about money, halimbawa lang po, merong manghihiram, okay? Or merong someone na mangangailangan. At kayo yung nandyan. Okay? Pinapaalalahanan kayo ng barahan na hindi naman sabi kasi ni Moonchild ayan, magpahiram. Hindi. Depende yan. Siyempre, ito yung pagninilay-nilayan. Depende sa gaano ba, kahit pare-pareho kayo ng sign Sagittarius, mas practical tayo, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? Other messages, yung blessing of work na na-mention ko, kasi hindi kayo mawawalan, ansyan, patuloy. Siyempre, kaakibat ng trabaho ay pera. Money opportunity or work opportunity, positive possibilities. Pagdating sa buhay, trabaho guys, na ang ganda. Okay, other messages. Lalo pa kung mag-apply po itong pagka-bese nyo or ang dami nyong iniisip. Kahit para sa ilan, Moonchild, nasa bahay lang ako, self-employed or andito ako, housewife, maaring maramdaman nyo na higit kayong hanapin ng ilang tao sa inyong buhay. Kasi nga, alam nila yung kakayanan nyo, yung inyong natural na abilidad, kayo yung nandyan. Okay? Sa ilang hindi kagaanan, andyan ang isang Sagittarius. Ito yung maaaring isa sa mission or umangat na mission nyo ngayong buwan. So, dito, sabi ko nga, ito yung papasok ko Saan ba tayo napunta? Kung mag-apply man yung pagiging busy and productive, the 10 of Swords po ay narito. 10 and 7 of Swords reverse to 4 of Cups. So, pipiliin mo lang, okay, yung ilang laban na to. Yes, sabi ni Moonchild, opportunity, blessing, extra work for an extra income. So, yes tayo to opportunity. Pero, kita mo siya, hindi lahat. Well, kasi nga, aangat yung nandyan yung pagiging kayo. Yung pagiging mapagbigay nyo or yung on the go, yung aura nyo. Pero hindi lahat, okay? Kumbaga, it's okay to say no. It's okay to say no, Sagittarius. Lalo pa kung alam mong hindi mo magagampanan. Kasi syempre, halimbawa if this is an extra work nga po, if ever, merong extra project, ganyan. So, maganda. Pero, papakiramdaman mo, kaya ba ng schedule or kaya ba ng yung katawan? So, sa part na yan, kayo pong higit na makapagpapasya. Siyempre pa, if there is something extra work, of course, meron din po yung kaakibat na extra responsibility. So, pag ninilay-nilayan, very important na hindi go ng go. Pag-aaralan kung kinakailangan pa nga. Okay, other messages, alalayan lang din ang inyong mga sarili na mention ko na katawan. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Yes, kompleto kayo. Nasa inyo na ang lahat ng rekado sa menudo. Menudo na naman si Moonchild. Nagugutom na naman. Hindi. Pero syempre, tao lang tayo. Napapagod din. Baka hindi nyo masyadong napapakiramdaman na ang inyong mga katawan kasi sa dami ng isipin or ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe or ng inyong mga boss. Na ang ganda, yung blessing of work, yes, pero hinay lang din, hinay. Baka meron kayong nararamdaman na pala dyan, binabaliwala nyo na kasi sobrang busy. This is the month na more on tayo, self-care, self-love rin. Huwag mo rin kakalimutan ang ikaw. Okay? Well, ang mga Sagittarius, very optimistic sign. Hindi niyo pa man yan ma-realize. At yung energy ay nasa inyo. Para higit yung mapangalagaan, hindi lang ang mga, yun,
ilang obligasyon na ito sa trabaho, pamilya, relasyon. Pero yung kayo rin, sa inyong mga sarili. Okay? Or maybe advice lang din to recharge your energy. Pahinga lang din, sapat na pahinga pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong buwan ng May 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. We'll be straightforward, Capricorn. Anong kailangan nyo marinig ngayon? Message para sa iyo, Capricorn, buwan ng Mayo 2025. Sa taong nakikinig ngayon, anong marapat mong marinig? May umangat na. King of Cups. Ace of Pentacles. Kaisa-isa. King of Swords. Reverse. Guidance, advice para sa mga taong ito. Six of Wands. Reverse. Capricorn. Okay. Kumpol, pero napakarami nito. Kunin lang po natin yung pinaka-message pa. Capricorn, para sa'yo na nakikinig ngayon. Okay. Yan na yun. Hindi natin pipigilan. Isa-isahin natin. The King of Swords, reverse. King of Cups. Ace of Pentacles. The Six of Wands, reverse. The Page of Swords. The High Priestess. Ace of Wands, reverse. The Fool, reverse. And Queen of Swords. King and Queen of Swords ay narito. Ayusin natin. Capricorn, opportunity, positive possibilities when it comes to your career. Andito na lahat. Love, personal, family. Just only take what resonate po. Tayo ay general reading. Ang mahalaga, patuloy na merong oportunidad para sa inyo. Para patuloy niyong maharap or mapuntahan, makita yung resulta na gusto niyong ma-achieve. Okay? Bilang kayo mga king and queen, umaangat dito yung kakayanan nyo. Baging boss-like or leader-like nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Walang imposible. Yes po. Ilaban natin yan. Ilaban natin ang mga sitwasyon. More on private, low-key, or advice ito for some of you na hanggat kaya, lalo kung may oportunidad na dumating. Halimbawa, pero minsan yung opportunity, guys, this is something na syempre naman, sasamahan to ng effort, ng something na action, decision mula sa inyo. Kasi ang ilan sa inyo, ayan, tayo ay general reading, baka napapangunahan o mapangunahan ng takot, ng kaba, ng enerhiya na baka hindi ko kaya. Okay? So, hanggat kaya, ano man ang pakiramdam mo, ay, ito yung mga laban na huwag mo muna, maybe a message, hanggat kaya, kasi parang meron ako nakikita dito ilang magiging distractions or sagabal, blockage, para hindi mo mapuntahan yung aking na-mention, yung mas magaganda pang posibilidad, yung resulta, yung outcome. Kasi nga, parang merong hindi maganda yung intention. Reversal tayo, guys. I will be honest, straightforward. Baka ganun yung nakukuha kong energy right now. Yung evil eye. Naniniwala ba kayo doon? Huwag niyo muna, halimbawa kahit sa simpleng pagpaplano, minsan yung oportunidad ay pinapaangat daw natin yon sa ating mga sarili. Bubuo kayo ng oportunidad. Ano man yan? Six of Wands, reverse. Tahimik niyo yung ilaban, tahimik niyo yung simulan, tahimik niyong planuhin kahit sa simpleng ideya. Okay? At huwag kayong magmadali, huwag kayong mainap. The Fool is in reverse. Parang haya-haya, parang go with the flow, yes, but at the same time, magiging maingat. Magiging maingat. Kasi meron tayo dito, nakikita parang meron ilang secrets, or again, competition, reversal. Hindi magiging okay, kasi nga,
Lalo pa, if this is about a business, halimbawa, kung sasabihin nyo na yung plano nyo sa negosyo nyo, tapos makikita or mababasa yan ng kakumpetensya nyong negosyo rin, pareho kayo ng negosyo, hindi nyo alam. So, paano na? Nakuha na yung ideya nyo. Okay? So, hanggat kaya, tikom nyo muna, sarili ninyo muna, ilaban nyo ng tahimik, trabahuin nyo ng tahimik this month. Okay, huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. This is something na, ayun, sumasang-ayon ng mga chicken. Kung ano man yung time check, 4 o'clock a.m. na po. Kung ano man yung ipupunla nyo para sa ilan this month. Kung ano man, kung yung papalakihin nyo, sisimulan nyo ngayon, yan po ay magiging tinola. Charot. Tinola, may manok na kasi. Ginigising na tayo ng umaga. This is something na patuloy na magmumula po. Yes po, sa inyong buhay paggawa. Kanina ko pa na mention yung effort, yung energy, yung investments. Mula rin ito sa inyong mga natural na kakayanan, talento, abilidad. Meron kayo niyan. Huwag niyong pagdudahan. Showcase ang inyong mga kakayanan sa showtime. Kasi merong someone, reversal as I've mentioned, baka ito is something secret, nasisilayan, nakikita na pala ang inyong kakayanan. Na sandali, ang galing nito, tahimik ka ng baka ganun to, no? Tahimik nang nakikita yung efforts mo, yung tiyaga mo, yung ability mo. Meron ka pa raw ipapakita, meron ka pang kayang gawin, kaya ile-level up ka niya. Ayan. Or, why not? Kahit sa simpleng appreciation, recognition mula sa nakatataas, andito po. Maaring makatanggap kayo niyan. Magandang posibilidad. Lalo pa sa mga pinaghihirapan or pinagsisikapan nyo. Capricorn. Okay. Other messages. If ever hindi yun mag-apply. Okay. Connect. Compromise if this is about relationship. Partnership. Okay. I'm getting a message. Baka dito mag-apply yung sikreto. Meron ba kayong secret lover? Secret nga, Moonshot. Paano ko malalaman? Hindi. Parang meron naglilihim. Lihim na pagtingin. Reversal tayo, guys. So, baka sa inyo to mismo at hindi pa mapaangat o hindi pa masabi. But I feel that this is something may special, may spark. The High Priestess, the King of Cups, opportunity, new beginnings, love opportunity. Why not? May something special. Umangat yung pagiging conservative or pagiging traditional. Yes po, long term yung relationship na nakikita ko ngayon. Long term. Yung approach, or long term talaga, may forever. Parang gano'n, gusto niya yon. I feel na may kilig, may something ganap. May saya. Sa kabila ng ilang parang pakikibaka nyo sa inyong mga buhay paggawa or pakikipaglaban nyo. When it comes to love, relationship, family, may gaan, may comfort, insecurity, and stability. Andito po. Or other messages, umaangat yung energy ng bata, pagkabata. So, if ever may anak na kayo, kung meron na kayong kids, or the High Priestess, o umangat yung femininity, yung pagiging feminine, yung pagiging conservative, or expressive when it comes to love, relationship. Yung pinaka-advice lang siguro guys, Capricorn, more quality time, more time with your loved ones. Lalo pa nga po, kung meron na kayong kids, kasi baka meron na may-miss kayo, or baka meron na kayong na-miss or ma-miss, baka ito yun na meron na kayong napalipas na ilang lakad, hindi matuloy-tuloy, summer ngayon, so bigyan nyo ng pagkakataon na magsaya naman kayo kasama ang mga mahal sa buhay. Okay, may something ganap dyan. Ayun yung umaangat. Para mas the Ace of Wands reverse. Kumbaga, mapaangat nyo yung fire. Okay, try something new, something different when it comes to relationship. Kasi yung iba conservative nga, parang, why not try something new?
Parang out with the old naman. In with the new. Mga bago naman. New beginnings, guys. Ang nakikita ko dito, may bago. Dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation, mapausaping karera man, trabaho, or personal na relasyon. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Buwan ng Mayo, May 2025, Capricorn. Hi Aquarius, May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong buwan ng Mayo. Para sa iyo Aquarius na nakikinig ngayon, anong marahil kailangan nating maiparating sa kanila? Para sa iyo, Aquarius message, guidance, advice para sa isang Aquarius. Sa taong nakikinig ngayon, message po. Okay, so ito yung mga hindi natin pinipigilan. Guidance, advice. Queen of Swords. Queen and King of Swords. Shuffle natin ito maigi actually, pero kanina lumabas din yan. Although naka-reverse. Before your sign, Aquarius, sa mga Capricorn, kung di ako nagkakamali. The Emperor. The Death card. Di kailangan katakutan o laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Ten of Wands. The King of Cups. And the Nine of Cups. So, definitely, meron kayo ditong i-release, Aquarius. Meron kayong i-let go. Something will end to make room for something new. New beginnings. New opportunity. Patuloy kayong dumadaan or dadaan talaga kayo sa ilang, yes, nakakuha tayo na ng major arcana. Sa ilang major transitions or transformation ngayong May. Para sa higit niyong mas ika-comfort, ika-secure, ika-tatatag. Okay? Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pwede itong mag-apply, unang-una na dyan, sa inyong buhay. Buhay, karera, trabaho, the 8 of Pentacles, 10 of Wands, reverse, or dito sa, ayan, gumagalaw, patawarin. Tayo po ay live na live sa ating blue up. Wow, blue up. Kasi nagpo-post na tayo sa TikTok eh. Hindi blue up. Ano ba? Nasa YT tayo. Patawarin. Anong oras na? 4:44. Angel numbers. 4:44 a.m. na guys. Kaya patawarin. Naghahang na si Moonchild. Pero ilaban natin to. Aquarius. Nasaan na tayo? Pwedeng mag-apply, trabaho man, buhay, karera, pera, pamilya. Kahit pare-pareho kayo ng sign Aquarius, ang bawat isa ay magkakaiba. Just only take what resonate. Okay? Pero meron kayong re-release dito. Sa aking ulitin, kahit sa simpleng pakiramdam lang, syempre, i-release natin yung ilang nakakapagpabigat or nagpapahirap sa atin, yung ilang dalahin, yung ilang burden. Emotionally, physically, mentally, financially, or even spiritually, the Death card ay narito. So, sa part na yan, tanongin ng sarili, Aquarius, tapikin nyo ang inyong mga balikat. This is the best month na dumaan kayo sa pagnilay-nilay, do some life review, lalo pa kung meron talaga kayong ilang dilahin right now. Pray tayo. Sa lahat ng nakikita ka dito, andito yung kayo eh. Yung pagiging matatag nyo, pagiging leader-like nyo, pagiging boss-like nyo, the Emperor. Pero at the same time, tao lang tayo. Andyan yung ilang kahinaan. Ayan. Andyan yung ilang agam-agam. So, very important na pakiramdaman nyo yung mga sarili. May ilang changes. Be ready sa ilang pagbabagong ito ngayong buwan. Or gaano man kabagal ang pagbabago, iba-iba ang proseso ng bawat isa. Pero definitely, dumadaan kayo sa mga changes na ito. Okay? Kumbaga umuusad, gumagalaw ang mga sitwasyon. Hindi nyo pa man yan ma-realize or in a way, para sa ilan baka stuck up or yung feeling stuck sa sitwasyon o relasyon. Do some reflection po.
halimbawa lang naman, if this is about your relationship sector, sa part na ito guys, kung hindi na kayo nagtatagpo, hindi na na-appreciate ng bawat ang isa, ano raw yun? Hindi na, umangat yung differences, ayan. Parang hindi na ito something ma-work out pa. Or kahit anong pilit nyo, parang hindi na umaayon pa ang mga sitwasyon para sa inyo. At naiwanan lang kayo ng worry no ilang bigat na ito na aking na-mention. Kung hindi na on a soul level yung connection to Death Card, maybe isang indikasyon na it's time to release, to let go. Alam ko, diretso si Moonchild. Yun po ay para sa ilan na merong pinagdadaanan ngayon. Pero, sabi ko nga, changes guys, maaring may new beginnings pa, may laban pa. Pwede kayong dumaan pa sa renewal. Okay, pwede pang may balance ang mga sitwasyon. Okay, depende yan sa inyong pinagdadaanan. Sa part na yan, kaya pinagninilay-nilay kayo ng baraha, kayo po ang higit na makapagpapasya. Okay? Maging mulat kayo sa sitwasyon. Kung pareho pa ba kayo, uulitin ko na sa, anino pa ba yung calling, yung passion, yung on a soul level ang connection. Dahil kung hindi na, abay teka, baka nahihirapan na pala ang mga bagay-bagay para sa inyo or kayo. Okay? Yun lang naman. Other messages, wag yung laliman, wag kayong ma-attach sa baraha. If this relationship-wise pa rin tayo. Or, sabi ko nga, pwede sa work, baka may paglilipat, may ilang changes. Para sa higit na ika-comfort, ulitin ko, ikatatatag nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Merong dahilan. Kung bakit merong kailangan muna kayong tapusin or merong magtapos. Baka yan yung mga kontrata nyo lang naman. At syempre pa, yan ay merong bago, may renewal, marirenew, i-claim na natin. Lalo kung andyan din yung kagustuhan, yung passion, yung love sa inyong ginagawa. Kung family, relationship-wise, i-add ko to, may ilang changes, actually bahay. Madalas, the 8 of Pentacles at 10 of Wands, kung hindi work, family sectors, nire-relate ko lagi ito kasi may bahay. Sa ilang deck of cards, may bahay din dito sa larawan eh. I mean, home. Pagdating sa inyong mga physical home, meron bang paglilipat? Meron bang magmo-move? Or meron ngayon palang inaasikaso kayo, inaayos, pinaplano, pinapaganda, nire-renovate, or meron talagang bagong bahay? Why not? At ito yun. Dumadaan kayo sa mga transitions, transformations. May mga bago. Okay? Or pagbabago. Para sa higit niyong uulitin ni Moonchild, ikalalago. Ikaka-comforts. Or, kung merong tensyon, if ever talagang meron kayo yung workout dyan, inaayos. Okay? Kalmahan. May ilang sitwasyon dito. Paangat umaangat ang inyong pagiging yung boses nyo. I mean, yung pagiging expressive nyo, na dapat lang, pero hinayan, kasi baka this is something na, eto, may ilang imbalance ako, kung nakikita paano nyo hinahandle or i-handle ang situation. Yes, practical, at yung pagiging matalino nyo, but at the same time, stay grounded, stay humble for some of you. Kasi para hindi to something na, huwag kayong pangunahan ng emosyon, or kung ano yung, kasi matatalino kayo eh. Malalawak kayong mag-isip. Pero napaka-importante na napakikinggan nyo rin kung anong nararamdaman ng ilang tao sa inyong paligid. A reminder lang naman yan guys, para sa ilan sa inyo, para maiwasan yung tension. Okay? Or ito, baka meron ditong, I will be honest, a conflict or disagreements na ayaw natin. Okay? This is something ma-work out sa mas balanse at maayos na paraan. Sabi nga nila, mga bagay-bagay ay naidadaan sa mabuting usapan. Ma-add ko lang yun. Okay? May improvement or even development, relationship, family, home sector, i-claim na natin yan. Career-wise, na-mention ko ba, lalo pa kung andito yung pagka-busy, productive, or nailaan nyo na yung pagiging matalino nyo, hindi nyo pa man yan ma-realize, yung kakayanan, okay, king and queen
of Swords. Yung inyong mga bosses, yung ability, yan yung patuloy yung tinrabaho. Ayan, may completion. May new beginnings. Recognition, promotion, bonus, the Emperor, mula sa inyong mga boss, sa inyong kumpanya. I-claim na natin yan. 9 of Cups, King of Cups. This is about your hopes, your dreams, your wishes. Maaring meron kayong maisakatuparan na pangarap ngayong buwan. I-claim na natin yan, manifestation card yan, para sa inyo ngayong buwan ng Mayo, May 2025, Aquarius. Hi Pisces, May 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong buwan ng Mayo para sa mga Pisces na maaaring makapakinig nito. Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay lamang po, Pisces. Para sa iyo, Pisces, na nakikinig ngayon, anong kailangan mong marinig? Guidance, advice, May 2025, message. Pisces, message para sa iyo. Oy, King of Cups. Ano kailangan yung marinig? Guidance. Ooh. Okay, kumpul na sila. Kumpul na. Hindi natin pipigilan. 10 of Swords. The 8 of Swords. King of Cups. The 6 of Swords. The Judgment card. 3 of Pentacles. Queen of Swords ay narito. Pisces, tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate po. Huwag natin ipilit sa ating mga sarili ang ilang sitwasyon. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Pisces, ang bawat isa po ay magkakaiba. Hindi ko tatamisan, wag laliman, Pisces. I will be honest, unang-unang bumagsak 10 and 8 of Swords reverse. Physically, mentally, emotionally, or even financially, spiritually, parang too much. Parang ang daming yung kinakaharap ngayon. Ang daming yung isipin. Ang daming... Ayan, napapahay si Moonshot. The 10 of Swords, hindi siya madali. Tayo ay live na live sa ating YT. If ever may nakikinig pa, umaga-umaga, hindi ko makuha. Ayan. Ayan, the 10 of Swords. So, may 10 espada dyan na nakadagan. So, definitely, this is something masakit, painful, hindi siya madali. Sa live, kahit na parang wala nang nanonood dahil inabot na tayo, mag-alas 6 na guys, ng umaga. Pero lalaban natin to. Okay. If ever mag-apply yun, Pisces, the 8 of Swords, katabing-katabi rin. Reverse, isang indikasyon na malaking bagay, okay? Humugot pa kayo. Kahit sa kakatiting na lang na rason para kayo'y manatiling positibo sa kung ano mang kinakaharap nyo ngayon. Gawin yun, okay? Paangatin yun. Paangatin kasi parang ang dami, parang ang bigat na. Ang dami ng inihahain sa inyo ng universe na ilang gampanin, obligasyon, responsibilidad na hindi madali, na nakaka-overwhelm na. At dito dito nyo higit na ilalaan yung enerhiya, yung focus nyo. Andyan yung, kasi nga sa Pisces, natural to sa inyo, harapin nyo ito, gaano man kahirap. Kasi ang puso, lalo pa, bakit nga ba tayo nahihirapan na sasaktan? Dahil, kung paano ka magmahal, Pisces, okay? Kung paano mo hinahandle yung bawat sektor ng buhay, especially relasyon, pamilya. Yes po. Laksan ng loob, pagtibayan ng loob, Pisces, stay positive. Ayan na naman tayo sa pagiging positibo, Moonchild. Mahirap. Hindi lahat, well, it's okay not to be okay, Pisces. Pero sana, labanan mo yung ilang negativity na ito. Yung ilang painful, nako, diba? Iba-iba tayo dyan, guys. Iba-iba tayo ng proseso. Sa healing, sa healing process, hindi nyo kailangan madaliin. Hindi nyo kailangan maging hard sa inyong mga sarili. It takes time, sabi nga nila, to heal. Physically, mentally, emotionally. Unti-unti tayo. Balance, the King of Cups. Ito na yun, kayo, Queen of Swords.
Kaya naman kahirap, humaharap kayo, nanlalaban kayo, pinapaangat niyo yung diskarte, yung boses, yung paraan, para magampanan itong ilang pangangailangan, hindi lang sarili, pero ng ilang tao sa inyong paligid, family, relationship. Okay, na hindi madali. Parang higit kayong hanapin pa rin, or kayo tong patuloy na nag-iiwan ng liwanag sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Okay? Pero, meron kayong gabay. Ang langit, ayan. Ang inyong mga guardian angels ay narito. Hindi kayo nag-iisa. Kasi alam nila yung puso mo. Okay? Kung paano ka nag-iiwan ng enerhiya, yung effort, yung love, yung investment, ay napakabuti naman talaga. Napakaklaro sa'yo ng intention mo. Kaya nakikita yan ng nasa taas. Hindi mo pa man yan maisip. Yung ilang hirap mo, yung ilang painful na ganap sa'yo, kahit masakit, nahihirapan na, baka ito'y kusa niyong pinapaangat eh. Kumbaga, kahit na may 10 espada na nakadagan sa inyo, patuloy kayong bumabangon. Patuloy kayong nanlalaban. Kasi alam nyo na kailangan. Hindi lang sa sarili, pero pang sports pa. Hindi. Kailangan kayo ng ilang taong ito sa inyong paligid. Kayo yung ilaw, sabi ko nga, kayo yung lakas. So, yung hard work na ito, yung effort na ito, Pisces, yan po ay hindi nababalawala. Okay? Yan po ay na-appreciate, nakikita, hindi nyo pa man yan maramdaman agad. Other messages, kung hindi yan mag-apply. Okay. Financially speaking, maaring ayan, baka dyan mag-apply yung ilang pangangailangan na aking na-mention. At dito may ilang ganap, pero i-claim natin, may clarity, may solution, resolution, meron kayong gabay, may suporta. Makakaya, malalagpasan. Maharap nyo yung ilang kailangan yung tugunan sa part na yan. 3 of Pentacles. Support from your relatives, family, teammates, workmates. Lalo kung papaangatan yung boses. Kayo po ay hindi dito nag-iisa. Okay? Claim natin na merong parating. Kaliwanagan, money. Ayan, sumasang-ayon ang manok. Good morning po. Sa ilang kung meron mang nakikinig pa kay Moonchild. Yung diskarte kasi, yung kakayanan niya, yung strength. Kahit pa may nararamdaman na kayo, pero hindi niyo dinaramdam kasi nga, meron kayong gustong matulungan, meron kayong goal na makita na resulta. So, definitely yan po ay hindi masasayang. Meron po. Okay? Other messages, dahil na-mention ko na yung pain, physically, mentally, emotionally, Pisces, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Okay? Pero, wag mo rin yung daming isipin nyo, kayo tong liwanag eh. So, sana yung liwanag na meron kayo sa inyong sarili, hindi naman yan kumbaga, hindi yan manlabo. Or, yung liwanag, yung kayo. Paano nyo na nga naman magagampanan yung ilang pangangailangan kung kayo mismo pala ay in pain na? So, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero very important to listen to your body, Pisces. Okay, huwag mong babaliwalain kung ano yung mga kailangan mong harapin sa iyong pangangatawan yan. Sa inyong mga pangangatawan. Sa part na yan, of course, kayong higit po na makapagsasabi. Okay? So, wag baliwalain yung mga pakiramdam. Recharge your energy. Pahinga rin pag may time sa dami ng ganap na ito. Okay, ano pa bang ma-add natin? Pisces. Meron bang pagbiyahe? Travel? It doesn't matter. Parang meron ako nakikita ito yun connection, reconnection, communication.
sa ilang tao sa inyong paligid na na-mention ko kanina, relatives, family, or ex-workmates, teammates, para merong magbabalik. May pagkaklaro. Kahit over the net lang po ito. Or using the internet. Bilang 3, yun yung Queen of Swords, yung mga bosses. May pagiging expressive nyo. Okay? Maaring makatulong din, why not? Kung meron kayong ilang agam-agam sa inyong life, malaking bagay na meron kayong nasasabihan. Or napapaangat niyo yung boses sa ilang tao na alam yung mapagkakatiwalaan, syempre pa. Okay. Pagdating sa inyong mga pananalita o kung paano nyo pinaparating yung kayo. Pero mag-iingat lang, okay? Sabi ko nga, kailangan kasi reversal tayo. Baka kayo, klaro kayo sa nararamdaman nyo, pero hindi pala, iba pala yung atake sa ibang tao. So, pipiliin nyo lang, syempre pa, kung sino or kung kanino kayo magsasabi o maglalabas ng kahit sa simpleng sama ng loob or ng inyong mga boses, ng inyong nararamdaman. Yan lang naman, ma-add ko lang. Okay? Ayan, ano yan? Ayun lang. Pagtibayan kayo ng inyong mga loob, Pisces. Tuloy lang, laban lang. At dadaan kayo sa patuloy na healing. Okay, may healing. If ever mag-apply na ngayon pa lang yan, nararamdaman parang ang hirap makawala doon sa sitwasyon na hindi magaan ngayon. Uulitin ko, walang forever. Walang forever na naman si Moonchild. Hindi natatapos yan dyan. Tulungan lang din ang sarili na humugot kahit sa kakapiraso na lang na inspirasyon or pagiging positibo. Ngayong buwan, kahit ngayong buwan. Okay? Andito ang abilidad nyo, Pisces, na sumabay at manlaban. Queen of Swords, King of Cups. Nasa inyo ang abilidad na yan. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Okay? Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Tuloy lang, laban lang. Month of May 2025, Pisces.